Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba o may maalala ka na mahalagang pangyayari sa iyong buhay ayon sa nakasaad na mga yugto? Magbigay kahit isa lamang bawat yugto. Isulat ito sa patlang. Mga magandang alaala o mahalagang pangyayari para sa 1 hanggang 3 edad, 4 hanggang 6 na edad, 7 hanggang 13 edad. Maikling dula, si Mario at si Mina. Uwian na. Pauwi na sina Mina at Mario habang naglalakad pakinggan ang kanilang usapan. Uy, Mario, sabay na tayo. Oo, Mina, sabay na tayo. Pero, teka, dadaan lang ako sandali sa tindahan. Ano bang bibilhin mo? Bibili lang ako ng potato chips at soft drinks. Naku, wag iyon. Di mo ba alam? Masama sa atin ang mga iyon. Mabuti pa, prutas ang bilhin mo. Pagkatapos, uminom ka na lang ng maraming tubig. Hindi ko naman madalas gawin ito. Pero dyan nag-uumpisa ang pagnanais na lagi kang kumain nito. Naaalala mo ba ang napanood natin sa telebisyon? Titigil sa paglalakad si Mario at magkakamot ng ulo. Iyong batang nagkasakit sa bituka dahil sa sobrang pagkain ng junk food? Kung sa bagay, oo nga maalat at maraming ang sangkap ang potato chips na masama sa katawan natin. Sige, sa bahay na lang ako kakain, tiyak may prutas sa amin. Magha-high five sina Mario at Mina. Kailangan nga pala 8 basong tubig ang iniinom natin araw-araw. Kailangang sundin natin ang mga wastong gawi sa pagkain upang hindi tayo magkasakit. Paano tayo makapagtitipid at makakapag-impok kung magkakasakit tayo? Sabay na maglalakad ulit ang dalawa. Oo nga, paano tayo makapagtitipid at makapag-impok kung magkakasakit tayo? Pag nagkasakit tayo, tiyak ubos ang ipon ni nanay at tatay. Kumain rin tayo sa tamang oras para malayo tayo sa sakit. Tama ka, Mina. Kung walang magkakasakit sa ating pamilya, makatitipid tayo sa gastusin at tuloy-tuloy ang pag-iimpok ng ating pamilya para sa ating kinabukasan. Oo, kahit sa ganitong paraan man lamang ay makapagtitipid at makakapag-impok tayo. O sige, dito na ako. Bukas uli. Sige, sabay tayo uli bukas. Bakit pinigilan ni Mina si Mario na bumili ng potato chips at soft drinks? Magbigay ng 2 dahilan. Una, masama sa kalusugan, nagdudulot ito ng sakit. Pangalawa, nakatutulong sa pagtitipid, maiwasan ng gastos sa gamot. Pagmumuni-muni. Mula sa dula, sagutin ang sumusunod na tanong. Paano naunawaan ni Mario na mali ang kanyang gagawin? Nagkaroon na ba ng pagkakataon sa buhay mo na kailangan mong mamili kung junk food o wastong pananghalian ang iyong kakainin? Ano ang iyong ginawa? Ano ang naramdaman mo sa ginawang pagpili? Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, uulitin mo ba ang ginawa mo? Bakit? Paano mo ipamamahagi sa iba ang mga natutunan mo? Survey. Sino sa inyo ang kumakain ng tirang ulam at pagkain? Isulat at itala ang inyong dahilan.
Isulat ang iyong pangalan. Kumakain ka ba ng tirang ulam at pagkain? Lagyan ng check. Oo, hindi, at ibigay ang iyong dahilan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ano ang naitalang pinakamaraming dahilan kung bakit kumakain ng mga tirang pagkain? Ano ang naitalang pinakamaraming dahilan kung bakit hindi kumakain ng tirang pagkain? Ano ang mangyayari kung hindi kakainin ang mga tirang pagkain? BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Mula impulsive buyer to wise saver, ang kwento ni Emil. Si Emil ay dating isang impulse buyer o isang tao na basta may pera ay bili ng bili hanggang maubos ang pera. Tuwing araw ng sweldo, si Emil ay bili ng bili at kadalasan ay nauubos ang kanyang pera kahit matagal pa ang susunod na sweldo. Ang pera ni Emil ay ginagamit niya na pagbili ng mga bagay upang mapunan ang kanyang pangangailangan at madalas na kanyang mga kagustuhan. Isang araw ay hindi niya napansin na naubos na niya ang kanyang pera at sobrang tagal pa ang susunod na sweldo. Bigla siyang kinabahan at nalungkot dahil wala siyang savings o ipon o sariling kitang hindi ginamit o nakatabi. Dahil dito, siya ay nangako na magtitipid na at mag-iimpok. Sa sumunod na mga sweldo ay nagtatabi at nag-iipon siya ng kaunti. At dumating ang panahon, pumunta siya sa bangko para ilagak ang perang hindi nagastos sa pagkonsumo o pangangailangan. Laking tuwa ni Emil nang makakuha siya ng interes o dividendo o ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa naipong pera na inilagak sa loob ng 3 buwan. Dahil dito, si Emil ay naging wise saver at hindi na niya tinigilang magtipid at mag-impok. Pagkakakilanlan mula sa binasa, tukuyin kung ano ang inilalarawan ng sumusunod na bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Ano ang tawag sa isang tao na basta may pera ay bili ng bili hanggang maubos ang pera? Mahusay, impulse buyer. Ito ay ang ginagamit na pagbili ng mga bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan o kagustuhan ng tao. Pera. Ito ay tumutukoy sa kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o pangangailangan. Ito ay savings o ipon. Dito inilalagak ang perang hindi nagastos sa pagkonsumo o pangangailangan. Bangko. Ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa naipong pera na inilagak sa loob ng 3 buwan. Tama, ito ay interes o dividendo. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Naglinis ka ng buong bahay at nakapagtabi ka ng maraming bote ng mineral water, lumang bakal na nakaimbak at lumang pahayagan na malaking kilo ang bigat. Ano ang iyong gagawin sa mga ito? Bakit? BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang talakayan sa 2 larawan at sagutin ang tanong sa susunod na mga gawain. Ingatan mong mga gamit mo upang di agad masira nang makaipon tayo. Opo ate, ganun nga po ang ginagawa ko. Ano ang ginagawa mo sa natitira mong baon na pera? Inihuhulog ko kuya sa aking alkansya. Sabi mo, mag-impok ako. Kapag marami-rami na, saka natin ihulog sa bangko. Pumili ng isang larawan at sabihin kung ano ang pinag-uusapan ng magkakapatid.
Maaaring pag-iingat ng gamit upang hindi masira at makaipon, pag-iimpok sa alkansya ng natitirang baon, paghulog sa bangko ng naimpok na pera, pagsabi ng kuya ng mag-impok. Pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Gamiting sanggunian ang larawan sa pagproseso ng pag-unawa at gumawa ng sanaysay ayon sa gabay na tanong. Lagyan ng angkop na pamagat ang sanaysay. Sa inyong mag-anak, ano-anong paraan ng pag-iimpok ang ginagawa? Narito ang rubrics sa pagsusuri. Balikan ang larawan ng magkapatid sa pagproseso ng pag-unawa at sagutin ng mga tanong. Nagpakita ba ng paggalang sa nakatatanda ang 2 bata sa larawan? Paano? Paano nyo ipinakikita ang paggalang sa inyong nakatatandang kapatid lalo na sa paraan ng pag-iimpok? Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3, mga hamon at hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Matipid na, matapat pa. Si Nelson ay isang batang matipid at matapat. Hindi siya gumagastos para sa mga walang kwentang bagay. Sa halip, iniipon niya ang labis niyang pera at inilalagak sa alkansyang kawayan. Minsan, inutusan si Nelson ng kanyang ina na bumili ng ulam para sa hapunan nila. Hindi inakala ni Nelson na may sukli pa siya sa 30 pisong ibinayad niya. Natuwa siya sa may bulsa ng sukli. Habang naglalakad pa uwi, naisip ni Nelson na kupitin ng pera, ngunit kanyang naalala na ang perang ipinambili niya ay kita ng ina sa paglalako ng paninda sa palengke. Ano sa palagay mo ang ginawa ni Nelson? Pagdating ng bahay, iniabot niya ang sukli sa ina. Matapat ka anak, kunin mo na ito at idagdag sa alkansya mo, pahayag ng ina. Ano ang masamang naisip ni Nelson sa sukli mula sa ibinayad niya? Kupitin ang pera. Paano naiwasan ni Nelson ang naisip niyang maling gawain? Naalala ni Nelson ang perang ipinambili niya ay kita ng ina sa paglalako ng paninda sa palengke. Kaya ito ay kanyang isinaoli sa nanay niya. Panggrupong pagsasanay, sa kwento ni Nelson, muntik nang maging hadlang sa kanyang pag-iimpok ang balak niyang pagkupit sa pera. Mabuti na lang at ito ay hindi natuloy. Mag-isip ng isa pang konkretong hadlang kung bakit hindi tayo nakakaipon para sa ating kinabukasan. Magbigay ng mga tumpak na solusyon para ito ay maiwasan. Hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan, tumpak na solusyon para ito ay maiwasan. Sa kwento ni Nelson, maagap at agad niyang naiwasan ang maling balak na naisip. Ano sa inyong palagay ang maaaring mangyari kung ito ay kanyang ginawa? Isulat ang iyong sagot, sapat lang. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan o nagpapakita ng pagiging maagap bilang isang kilos na pagpapahalaga. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Mag-iipon ako at mag-iimpok para sa kinabukasan ng iba. Ito ay mali. Ang pag-iimpok ay dapat para rin sa sariling kinabukasan. Bagamat mahalaga ang pagtulong sa iba, mas mahalagang unahin ang sariling paghahanda. May ginagawang mali ang aking matalik na kaibigan. Mamaya ko pagsasabihan.
Ito ay mali. Hindi ito nagpapakita ng pagiging maagap. Kung may mali, dapat kaagad itong itama upang makaiwas sa mas malalang sitwasyon. Walang gantimpala ang pagiging matapat at maagap, kundi salamat. Ito ay mali. Ang pagiging matapat at maagap ay may kaakibat na magandang resulta sa hinaharap. Walang gantimpala ang pag-iimpok para sa sarili, kundi salamat. Mali. Ang pag-iimpok para sa sarili ay may gantimpala sa hinaharap, tulad ng seguridad at kaginhawaan. Anumang sobra, lalo sa pera, ay dapat na maagap nating ipunin o iimpukin. Ito ay tama. Ang pag-iimpok ng sobra ay isang magandang asal na nagpapakita ng kahandaan at disiplina para sa kinabukasan. Baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Para sa inyong pagsusulit, maalaala mo kaya, balikan ang iba't ibang karakter na natalakay sa aralin. Naranasan mo rin ba ang kanilang sitwasyon? Anong kabutihang asal at wastong pag-uugali ang iyong ginawa? Pumili ng 3 karakter lamang at isulat ang sagot sa mga patlang. Markahan ang sagot ayon sa rubrics na nakapaloob. Sitwasyon ni Mina, Maria, Emil na katatandang kapatid. Narito ang mga posibleng sagot. Pinayuhan ko ang kaibigan kong kumain ng prutas at umiwas sa junk food. Mario, nakinig ako sa payo at pinili kong kumain ng masustansya sa bahay. Emil, nag-aral ako ng mabuti at hindi ako sumuko kahit mahirap ang aralin. Nakatatandang kapatid, tinulungan ko ang aking mga kapatid sa kanilang aralin at mga gawain sa bahay. Nakababatang kapatid, sumunod ako sa utos at payo ng mga nakatatanda at naging masunurin. Kay Nelson, pinayuhan ko ang kaibigan kong kumain ng prutas at umiwas sa junk food. Para sa inyong gawaing pantahanan, JS from Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog, araw-araw sa susunod na buong linggo ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng ilang oras, ginamit ang lahat na nakalistang gamit at pag-iimpok na nagawa sa buong linggo. Ilang oras ko ginamit ang cellphone, gadget, laptop o iPad, computer, pwedeng sabihing wala. Magkano ang naipon kong pera sa araw na ito? Pwedeng sabihing wala.